Charity Foundation. So, inibitahan ko po lahat tayo ay masitayo. Tayo po tayo para po sa ating panalangin. Sa pangunguna po, sinagawang Jean Cruz. Gawin katayan mo po kami sa aming pang-araw-araw at iligtas mo po kami ang aming mga pamilya sa pang-araw-araw po. Maraming salamat po. Sa mga naman ang anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa alam ng Diyos. Napili ko tayo nakatayo para po sa ating pambansang awit ng Pilipinas.
yung at saka yung restaurant, pinag-iwis namin yung para umakain yung gawas niya, yung gawas para tipid. So, hindi namin mabigyan ng tulong yung aking kapatid hanggang sa ay namatay. Kasi, may pakiramdam na minsan parang gusto mong tulong. At kung pwede kumapit ka sa isang patalim, pero kahit patalim, hindi mo makawakan dahil talagang wala kang makakita ng tulong. Hanggang sa namatay na yung kapatid ko na wala akong nagawa, siguro may nagawa ko doon kung paano yung siya nagpalibin, hindi ko namin paraan. So, yung pakiramdam na doon, wala ka, gusto mong tulong, kaya wala kong nagpagay. Parang yung pakiramdam na kayo sa isang humingi ng tulong, pero wala akong sumisigaw ka, pero wala akong sigaw mo. Kaya sama namin, sa sarili namin kung sa araw, kapag gabi ay pinagpahalaan yung dito sa amin. Sabi ko, babalikan po namin yung mga taong walang-wala. Sapagkat ang pakalamang ng taong walang-wala ay, ano siya, ang hirap na paniwalag, parang hindi na niya alam kung anong gagawin niya. Kaya ito po, naging advocacy namin. Sa kabilang napakaraming mga request na humingi ng tulong sa office namin, palinga, kung ang pagtasa ng bagay, or mga request na iba pa. Ang binigandin po namin, ang pinakamatinding-matindi at pinaba namin sa lahat ng mga barangay dito sa Pasig ay ang medical vision po. At patuloy po namin dinadagdagan kung ano po ang naisip namin. For example, may kapitan na nag-suggest, gusto sana namin may ganito pa. Okay, gusto sana namin may ganito pa. Okay, dagdag natin. Napansin namin, parami pala, yung mga dinadagdag namin sa medical vision, sa tingin namin, yun ang talagang po yung kailangan. Malapat mo muna sa balitang Pinoy. Kaya malapit po sa puso namin ang advocacy na ito. Dahil may tulong po sa puso namin ang advocacy na ito, na gusto po namin makatulong sa mga talagang tunay na walang-wala. Sapagkat naranasan po namin kung paano po maging walang-wala at maging salat sa lahat ng salat. At sabi namin, baka ginamit ng tayo, Lord, na magkaroon upang tulungan natin ang mga walang-wala. Salamat po. Sa ating po mga lolo, sa ating po mga magulang, sa ating po mga kabataan, may nito ba? Para sana papayento po. Sabi ni Kuya papayento na lang. At nabati nilo at nagpapasalamat ko sa ating pong kampo sa kanyang masipag na mga kagawad sa ating pong mga SK. Alam niyo ho, narinig ko kanina ho, na ang nais lang naman ho nila Miss Sara, nila Kuya Curly, at ang St. Gerard Foundation ay makatulong ho sa bawat isang Pasigilyo. Siguro nga ho, nabangitin mo kanina na yung pong blessing na kukuha mo nila sa ating pong Diyos ay pinabalik lang naman ho sa tao. Kaya ho, kung ano ho ang kanila pong tulong na maibaba na servisyos sa ating pong mga Pasigilyo, asahan niyo po na hindi lang ho sa medical mission. Dahil nga ho, nabanggit ko rin ho sa ating pong Kuya Curly, na kung ano pa ho ang mga programa na pwede pong ibaba sa ating pong Luzon ng Pasig. Lalo-lalo na rin po para ho sa ating pong mga kabataan. Meron na rin mga kabataan mo na nandito ngayon. Gawad. Sa mga kabataan natin na mga kasama ho. Kaya ko binabanggit, dahil kanina nga ako ay nakapagsalita na rin po sila Papua, ang anak ko na ating pong sa Reggie, na si Rex Valderrama. Kasama rin po si Atty. Ambrosio, Atty. Ayan, Cap J.R. Samson. Sila Consigil Sidar, Capron Angeles, si Cap J.R. Hall, kaya po binabanggit ko. Dahil hindi lang po medical mission ang ibang programa nila Ate Sara at ang St. Gerard Foundation. Kaya nga ako sinasabi ko sa mga kabataan ko ay magkakaroon din ko ng sports program para po sa ating po mga kabataan dito sa Luzon ng Pasig. Kaya muli